Alam nyo ba na may nag-offer sa atin ng 1.2 million? Para sa amin po talaga itong 1.2 million na to. Aba! Tatlo. Aba! Apa. So ang tanong lang dito guys ay kung tatanggapin ba natin itong offer na ito or hindi. Ano yung pwedeng magawa ng 1.2 million para sa pamilya natin? Mag-invest. Yun kasi yung ano natin, yung mag-invest ng lupa. Kung tatanggapin natin, ano yung mga possibility na gagawin natin dito sa pera na ito? At kung hindi naman, ay kung pagsisisihan ba natin ito or hindi. Alright guys, so ngayon ay nandito na kami sa area kung saan tayo mag-vlog ngayong araw. Napalitan na pala namin yung battery kanina ng sasakyan ni Commander, and then ayun, wala akong ibang masabi kundi syempre thank you kay Lord kasi unang-una, sabi ko nga nagpe-pray ako kaninang umaga lang. Hindi ko na dapat sabihin pero i-share ko lang din sa inyo. Kaya umaga nasa loob ako nagpe-pray ako. Sabi ko salamat sa pinahiram mo sa amin Lord habang nandito pa kami sa lupa. Salamat sa mga pahiram mo. Sabi ko lang sana ingatan kami nito at yung pinapahiram mo iingatan din namin. Then ito nga pala, baka di nyo pa nakita. Ito po yung binili natin kay Commander kasi nga gusto ko matuto siya mag-drive para nang sa ganun ay siya na yung bahala maghatid sa mga bata, ganyan sa school, para kami naman ni Rans, maaga pa lang pwede na kaming umalis. And then nag-aaral-aral naman siya sa ngayon, medyo na busy lang, pero ito yun, ito yung nakuha natin. Pakita mo Rans sa kanila. Ayan. Goods pa siya. So maliit lang, kaya maliit yung kinuha ko para hindi siya mahirapan kasi kay Ivana nahihirapan siya, medyo malaki daw yung pagsisimulan niya mag-aral. Kaya sabi ko sige, ibenta na natin si Ivana and then palitan natin ng mas maliit. Ayun, nabenta lang namin kasi Ivana sa murang halaga lang para para na din mabilis. And then nagdagdag na lang kami konti para makakuha namin to. And then shoutout ko yung napagbila natin ito. Salamat kasi lihitimo kayo, legit kayo na car dealer. Maraming salamat sa inyo. Shoutout sa shop nyo, sana more blessing sa inyo. Ganyan talaga, magpakatotoo lang tayo para bukod sa mas i-bless tayo kasi marami magtatrust sa atin. Kagaya nyan, may possibility, malay mo bigyan pa tayo ni Lord ng pagkakataon na like sa mga bata or something. Pag nagbinata sila, may alam tayo mapagkukunan natin ng lihitimo, di ba? Babalik tayo hindi para magreklamo, babalik tayo para kumuha ulit ng ibang unit. Kaya shoutout sa inyo. Ito, yan. Commander, okay na yung sasakyan mo nire-ready na namin para pag nag-practice ka, nag-drive ka na, komportable ka para di ka na magsabi na hindi ka komportable kay Ivana. Kasi si Ivana talaga medyo, since old na siya, medyo matigas na rin siyang i-drive. Kapag dinadrive ko yun mula south to north, para talaga akong hinampas ng kahoy sa balakang, sobrang sakit ng katawan ko. Pero sana siya, komportable siya para kay Commander. So yun lang. And then after na ito, nag-vlog muna tayo dito sa area. Pamilyar ba sa inyo tong location, guys? Pamilyar siguro sa inyo. Andito kami sa harap ng dating bahay ni Kuya Muloy. Dito. So wala nang nakatira na lang dyan yung anak ni Nanay Bunso. Yata bunso ba yun, Ron? Hindi ko na. Yung nakatira dito? Hindi mo ba na-meet yun? Nakita ko na pero hindi ko alam kung bunso. Pero parang siya yung pinakambata no? So baka siya yung pinakambunso po guys. So yun, magpasalamat lang tayo guys lagi sa mga blessing na binibigay sa atin. Huwag lang tayong magreklamo. Kung ano man yung binibigay ni Lord sa ating blessing, pagpasalamat lang natin lagi. At siya na yung bahala kung ano yung mga plano niya para sa atin. Sabi nga, mas better yung plano ni God kumpara sa plano natin, para sa sarili natin. Yun. Then, continuous ako ng vlog mamaya. Mag-mission muna tayo ngayon. Tulong muna tayo. Then, balik kami mamaya. Ito na ako lihaw. Basa ang kilikili ni Cairo. Bakit basa ang kilikili mo, Cairo? Mainit ay daw. Nagkaroon si Cairo guys nung allergy. Yung isang araw. Tinan niyo yung mukha niya. Lapit niyo. Ayun may mga butol-butol siya. Pero uminom na siya ng cetirizine. Pangalawang beses ngayon, lalo nung isang araw sobrang dami talaga, nag-worry si Commander. Kaya buti na lang itong katapat ng bahay namin, si Doktora, mabait. Kaya every time na may problema kay Cairo, doon si Alma naghihingi ng advice. Then sabi nga bumili kami ng cetirizine, pinainom, nawala, parang magic. Kaso nga lang, ayan, may konti pa siya Hindi ko alam kung bakit. May dinaanan pa.
So yun, yung kanina yung sinasabi ko, si Rans, ayan, may pinag-aaral yan. Worth it. Bakit worth it, Rans? Bakit naman nasabi mo worth it na may pagpapaaral mo? Mataas ang grades tapos may awards pa. Yung kapatid niya kasi may 3 awards nakita ko sa post, 2 medal, ano? 2 medal. So nagsisikap naman yung kapatid niya rin siyempre para may sukli din yung paghihirap din ni kuya niya, ni ate niya kasi 2 yata. 2 ba kayo magkatulong? Yung kapatid niyang babae na sumunod kay Rans. Si Rans nagpaaral din dun. Ano? Yung kapatid niyang babae na nag-graduate sa Batangas, si Rans din nagpaaral doon nung nasa Batangas kami. Din ito, pangalawa na ito sa tinutulungan ni Rans sa kapatid niya. Kaya si Rans ay hindi pa iniintindi yung pang sarili. Pwede mag-asawa. Di ba pwede mag-asawa? Kasi kahit bigyan namin to ng lupa, may bahay, wala namang asawa. Di ba pwede mag-asawa? Kaya pinag-aaral pa, ano? Ano? Di ba pwede? So, ang pinaproblema niya, tama-tama, si Rans kasi uwi. Kailangan niyang umuwi sa ano natin. Tama-tama, uwi tayo sa 1 year ni mama, di ba? Tapos, birthday kasi ni mama niya. Kaya gusto niya umuwi. Kaya pag uwi mo, regaluhan mo rin si mama mo. Bibigyan kita ng 100. Bigyan natin si Rans, regalo. Yeah! Bigyan mo yung Kelma muna. Bigyan mo si Kero Kelma. Premyo. Isa. 2. Aba! 3. Aba! 4. Aba! 5,000 pesos. Salamat kay Will. Hindi naman galing sa akin yan. Yan galing sa sponsor natin. Kasi yung sponsor natin ayun, kagaya ni Elma, nakita niya rin yung naging vlog ni Rans noon about doon. Sabi niya, gusto niya magbigay ng tulong para siyempre maka-provide si Rans doon. Kasi nga di nga niya masikaso yun at may pinag-aaral nga ni. Di ngayon, pag uwi natin Bicol, may bibili ka na. Ibili mo na ng ganon. Ano masabi mo? Ano yun? Anonymous? Anonymous na lang. Sa nagpabigayin na anonymous. Iyak yun. Yan, maraming salamat po sa nagpabigay ito kung sino man sa anonymous. Sa Anonymous. Nanginginig! Nanginginig! Sa mga viewers din na sumusuporta sa team namin, maraming salamat sa inyo lahat. Yun lang. Yan, salamat sa kay ma'am. Yan, ay abot ko na po. At sana ay may bilhin ni Rans pag-uwi. Kasi isa talaga sa kailangan yun. Para at least nandito siya, panatag yung isip na alam niyang hindi mahihirapan yung mga magulang sa pag-iigib ng tubig. Kasi may jetmatic na. Diba? Naiyak, babe! Naiyak! Naiyak! Meron naman sana kami doon, di ba yun nasa bahay? Kaso nga lang, ibili na lang ni Rans. At yung luma na yun, dali natin sa Isabela. Ano? Ikabit naman natin sa Isabela, kala nanay naman, para sila din kasi doon wala ring wala ring tubig. Ang tubig nila yung puso naman. Kapag katag-init, walang tubig na nalabas. Kaya kailangan nila doon ng jetmatic mula sa ilog. Paano yun? Tumatay ito sa ilog. Hindi ako tumatay ito sa ilog. Hindi, magpapaano sila ng bagong Ng bagong hukay? Hindi, ang gagawin doon, papagawa ng balon. Kasi hindi uso sa norte ang balon. So ang gagawin, ang bombahan ng uso doon, gagawin, magpapahukay ng balon, doon na rin ilalagay jetmatic. Parang gagawin nila Rans doon sa bahay nila, ganun din para hindi hirap sa tubig. Hirap sa tubig doon, guys. Kawawa yung matatanda, nagbubumba ng ganun. Minsan 2 timba, wala na, magantay ka na naman ng hapon. Di ba? Kaya yun, maganda may jetmatic din dun sa norte kapag uwi kami doon. So yun muna yung natin, mamaya mag-update tayo. Kain tayo sa loob. Tara! Ang kainin nyo. Adobo! Pagkita lang namin, pandugtong. Tara, kain tayo. May mga parcel na nakatago natin to. Mapaghalataan tayo niyang order sa Lazada. Kain tayo, guys. Ito adobo. Sama kayo sa pagkain natin. Blessing. Kain na kayo. Matikman natin ang adobo ni Ate May. So mamaya mag-update ako, kakain lang muna kami. Okay, susunduin natin si Marcos ngayon sa school niya. So sa totoo lang ngayon ay to be honest, hindi muna ako nag-charity vlog ngayon kasi sobrang sakit talaga ng ulo ko. Alam mo yon, sa sobrang dami rin siguro ng iniisip. Lahat kasi ng beneficiaries natin, araw-araw iniisipan ko kung ano yung mga pwede nating maitulong sa kanila. Kaya ngayon parang nag-breakdown yung yung utak ko, masakit talaga, kumikirot, alam mo yun, tumitibik-tubok yung utak, ganun. So sabi ko, hindi muna ako lalabas ngayon. Kaya tara, pupuntahan natin si Marcos. And then may gusto ako sa inyo ibahagi, guys. Kagabi naka-receive ako ng message galing sa isang company at
tayo po ay na-offer nila ng 1.2 million. Malaking pera to guys, sa totoo lang malaking pera to. Marami na tong magagawa. Marami nang kahit yung kalahati, pwede mo nang maipangtulong dito. Then yung kalahati, pwede mong ipang personal. Malaking bagay ang magagawa nitong 1.2 million. 1.2 million is not a joke. At ito ay malaking halaga. Pero until now, simula kagabi sabi ko nga ay pinag-iisipan ko kung tatanggapin ko ba tong offer, kasi ito ay mayroong kapalit o kalakip na isang pagsubok para sa atin. Pero syempre hingi natin yung sa totoo lang, ngayong mga oras na to, kagabi talagang medyo nagulat ako na wow, sobrang laki nito, 1.2 million pesos. Hindi na ito biro na offer para sa atin. Pero sabi ko nga, ngayong mga oras na to, nakapag-decide na talaga ako. Pero si Commander ay tatanungin natin ang team kung ano ba yung sa tingin nila, na kung sila ang tatanungin kung tatanggapin ba nila ito or hindi. So, pero ngayon, sunduin muna natin si Marcos Liit para na sa ganun ay late na kasi 2 yung out niya. Ayan na yung oras, 2:25 na. So ito yung out ni Marcos. Late na ako. Sigurado magagalit na naman yung bata sa atin. Sabihin na naman, late ka na naman daddy. Tara, puntahan natin siya. Tawid tayo, tawid. Alright, thank you. Umuulan-ulan na naman guys, oh. Ayan, oh. Kita nyo yung natin, windshield natin basa. Oh. Medyo umuulan-ulan na naman. Ay, ito yung reason kung bakit until now ay hindi pa kami nakakabalik ng Isabela. Nabanggit ko naman sa inyo na uuwi talaga kami ng Isabela ulit. Kaso nga lang, ang inaantay namin is yung umulan muna doon. Kasi syempre kailangan yung pagtataniman namin ng sugarcane ay basa, yung papataniman. Kaya inaantay naming balitaan kami nila nanay na umulan na doon. And then tsaka naman po kami magbabiyahe na naman pa uwi ng Isabela. So good opportunity na din, maganda na din na hindi muna tayo nakakabiyahe papunta doon, kasi marami pa din kailangan gawin sa mga beneficiaries dito. Like Ate Ninya, mag-hearing sa Monday. Good din na hindi pa tayo nakakabiyahe. At syempre yung iba pa nating tinutulungan ay maaasikaso pa po natin sila. Alright, so dito na tayo sa school ni Marcos. Ayan. Oy, wala na yata masyadong sasakyan guys, wala na mga sasakyan nakapark. Ibig sabihin nasundo na yung mga estudyante. Pero safe naman dito. At saka yung mga high school, sila mamaya pa naman sila eh. Tingnan natin si Marcos kung anong ginagawa niya sa room niya. Sabi ko kasi, may kontrata kasi kami ni Marcos guys. Sabi ko sa kanya, dadalhin ko siya sa Japan na pinapangarap niya kapag siya na yung susunod na makikita ko na magsasalita sa stage. Kasi nung nakaraang taon siya ay honor student. Yung nagsasalita sa stage, yung with high honor student. Kaya sabi ko, galingan mo sa pag-aaral. Kapag ikaw na yung susunod na magsasalita sa stage, pagsisikapan ko na matupad yung dream mo na makapunta ka ng Japan. So yun, ang kontrata namin ni Marcos. Kaya hopefully galingan niya, kasi para sa kanya din naman yan kapag ginagalingan niya sa school. Tsaka nakaka-proud. Proud na din ako sa kanya nung nakaraang taon, kasi with honor. Kahit na madalas uma-absent yung bata kasi hindi ko naman siya pwedeng iwan kapag kami mga lakad kami, pero with honor pa din. So ngayon sisikapin namin na hindi na siya talaga absent para makuha niya yung with high honor. Alright, dito na tayo. Yung mga parents pa naman doon na iba. Ayun. So check natin. Uy, wala na si Marcos dito. Saan kaya napunta yun? Saan kaya napunta si Marcos? Nawala. Ayun.
Marcos, come here. Get your things. Nakikapit bahay na si Marcos dito. At ano po, may class po. Okay. Okay, come here, Marcos. Get your things. Daddy, mag-stay. Ha? Oh, come here. How's your school? Good. Good? Yes. Come on. Bring mo tong bag mo para masanay ka. Ikaw magbuhat. Laki-laki mo na eh. Yan. O, kaya mo bang ibaba dyan? Hindi. Tingnan ko nga kung paano mo gawa ng paraan na baba. Sige nga. Yan. Go. Yan. Oh. Kaya pala eh. Oo na muna. Kaya pala eh. Kailangan matuto itong mga bata sa mga bagay-bagay. Hindi laging magulang. Oh, sige. Bring mo na. Oh, come on. Saan yung car mo? You know. Oh, hindi nag-vlog si daddy ngayon. Ha? Hindi ako nag-vlog ngayon. Bakit? Siyempre, kasi susunduin kita. Ako susundo sa'yo. Oh. Ah. Siyempre. Oh, go ka na sa inside. Ako nang bahala dito sa gamit mo. Oh, go ka na. Sorry. Sige, go. Okay ka lang dyan? Opo. Okay, good. Alright, pasok natin itong gamit niya. Oops. Open ko lang yung trunk, Marcos, ha? Para lagay ko tong things mo. Lagyan natin itong bag niya dito. Ito lang din yung gusto ko sa bata na to kasi natuturo siyang mga ano po, which is yun yung kailangan natin sa mga bata. Alright. Oh, ba't lumabas ka pa? Go inside. Alright. Okay ka lang? Are you okay? Close mo yung door. Close mo. Sige, kaya mo yan. Hilahin mo. Sige. Paano mo gawa ng paraan? Labas ka muna. Okay. Tapos, hilahin mo konti. Sige, hila mo konti yung pinto. Hilahin mo na muna konti. Yan. Oh, tapos sakay ka na. Good. Kailangan mo matuto, anak. Suot mo yung seatbelt mo. Seatbelt first. Asan yung seatbelt mo? Ito. Sige. O, paano? Dito, sandal ka dito sa seat. Dito. Yan, o. Okay. Yan. O, okay na? Opo. Good. Let's go na? Yes. Si daddy pa. Wala pang seatbelt si daddy. Ano ginawa niyo sa school? Lagi na kami nag-draft. Nag-work kami. Ano yun? Nag-draft. Okay. Good ba si Marcos sa school? Ano sabi ni daddy? Pupunta tayo ng Japan kapag? Pagka napunta o nag-stage tapos nag-talk. Ikaw ang nag-talk sa stage. Hindi ba sabi ko sa inyo, tandaan niya yan kasi kontrata namin yan eh. Hindi pwedeng hindi niya matandaan yan kasi hindi ka makakapunta ng Japan kapag... Pagka hindi ako nagpunta sa stage. Good! Yun yung kontrata natin, kaya galingan mo ha. Opo. Good job. Alright, so tara guys, diretso tayo sa bahay. Then mamaya sabihin ko sa inyo kung ano ba yung in-offer sa atin na 1.2 million para alam nyo din kung ano yung isasakripisyo natin dito. Napakita ko po sa inyo kasi yung kagabi may nag-message po sa atin na isang big company dito sa Pilipinas at ito po yung sabi nila. Ayan, so babasahin natin. Hello Sir Marcos TV channel, this is from BCP Company. Nakita po namin ang laki ng page mo at ang potential mo sa mga viewers. Gusto ka sana namin bigyan ng offer na 1.2 million. Tingnan mo kung kita ako. 1.2 million
para mag-promote ng aming games. Ito ay contract for 1 month promotion. Gagawa ka lang po ng at least 40 seconds at isasama mo sa mga vlogs mo po ang isang video every day in 30 days. Ang offer ng company namin sa iyo is 1.2 million. Kapag agree po kayo, mag-usap po tayo. Marcos TV Channel, thank you so much po and God bless. Ayan o. So ito guys ay sa totoo lang, alam ko na alam nyo na hindi biro ang 1.2 million. Pero dahil po ayaw kong mag-promote talaga ng sugal noon pa man, napakadami ko na pong natanggap na mga offer. Every time na may mag-viral tayo sa Facebook page natin, may mga nag-offer sa akin ng ganito. Merong 200,000, 300,000 for 5 videos lang yon. Then ito 1.2 million for 1 month, ay hindi ko po ito tatanggapin. Pasensya na po sa company na to, hindi ko po ito tatanggapin dahil hindi po talaga ako nagpo-promote ng sugal. Alam ko na marami nang pwedeng magawa ito sa buhay namin, itong 1.2 million, pero marami din po ang pwedeng masira na buhay para po dito dahil ito po ay sugal. Marahil may kinabang ako sa 1.2 million, pero yung magiging kapalit po nito sa buhay namin ay alam ko na hindi maganda. Lalo na kapag ka nagsimula akong i-promote ito at maraming malulong dahil sa akin, dahil sa ipopromote ko, ay maraming masisira na buhay. Dahil alam ko sa sugal ay bibihira ang nananalo. Mananalo ko sa una, pero pagdating sa ulit na adik ka na, may possibility hindi lang yung puhunan mo o hindi lang yung napanalunan mo o mawawala sa'yo. Marami na bagay ang pwedeng mawala sa'yo. Kaya sabi ko, Kalaumander, nagulat sila, napakalaki. Pero sabi ko nga ay hindi ko ito kayang tanggapin. Alam nyo naman yan. Di sana noon pa yung iba't ibang company na nagpapapromote ng 200,000, 300,000 pesos for 5 videos lang yon. Ganito rin, 40 seconds, 50 seconds lang. Pero hindi ko talaga ginawa guys. Hindi ko talaga kayang ma-attempt na mag-promote po ng isang sugal, lalo na charity vlogger po tayo. Kaya yun, salamat sa company na to na nag-offer sa atin. Napili nyo po kami, pero pasensya na po at hindi namin ito matatanggap. Alam kong napakalaki ng offer nyo, pero siguro po ay sa iba nyo na lang i-offer yung willing po. Pero kami po ay hindi talaga. Dahil matagal na po namin ito. Di sana, yaman-yaman ko na siguro kung sa dami ng offer na tinanggap ko. Siguro, madami na akong naipundar dahil sa pagpapromote ng ganito. Sa Bicol pa noon, guys, sa totoo lang. Totoo yung sinabi ko. Ang pinakamalaki ay 350. Yan po ay galing po sa isang sikat na pinopromote din ng mga vlogger sa Pilipinas. Pero, hindi ko talaga tinanggap. Sabi ko, bahala na. Alam ko, may panghihinayang dahil sa laki ng pera na to. Pero, mas manghihinayang ako kapag maraming nasira na buhay ng tao. Yun lang. So, yun. Alam ko may plano si God na mas better. So, ngayon, nandito na tayo ngayon sa bahay. At ayun nga, syempre, tatanungin ko si Commander kung ano yung pwede sanang magawa doon sa pera na 1.2 million na offer sa atin kung tatanggapin natin. Ano yung tingin? Madaming pwedeng maging projects like pabahay program, scholarship. Yun yung mga pwede natin gawin sa mga kababayan. Lalo yung mga nangangailangan ngayon, yung parang mga estudyante na walang pambili ng gamit sa school, mga college student na gustong-gustong makakapasok, pwedeng ialalay o itulong yun sa kanila. Tsaka pwede ding yun. Kung yun ay halimbawa, kasi kung ikaw ay mabibigyan ng 1.2 million na yun naman ay paghihirapan mo din sa paggawa ng promotion, na decision sana natin yun kung anong gagawin natin sa 1.2 million, di ba? Pero syempre, kahit nga bumawas ka doon ng 40% sa 1.2 million, madami pa rin magagawa yun. Oo, madami pa din magagawa. Pwedeng pang personal, yung pang bili ng kung pang-personal, kung pang-personal natin o hindi natin, halimbawa na lang, ipi-personal natin yung 1.2 million, ano yung pwedeng magawa ng 1.2 million para sa pamilya natin? mag-invest. Yun kasi yung natin, yung mag-invest ng lupa. 'Di ba? Yun yung napaka na pag nag-invest ka, gawin. Napaka worth it talaga yung pera mo pag in-invest mo.
Pero yun nga, if ever man, kung sakali na, halimbawa, hindi tayo charity vlogger, tinanggap natin yan. Talagang madami nang maitutulong sa pamilya. Kasi sabi ko nga, 1.2 million is not joke yun. Is not a joke, hindi biro ang 1.2 million. So, madaming buhay ang masisira. Yan nga lang. Kasi guys, yung promotion ay yun po ay sugal. So pinapag-promote tayo ng sugal sa loob ng isang buwan. Everyday tayo magsasama ng promotion sa mga vlogs natin sa page. Sa totoo lang, sabi ko nga, sa Bicol pa lang, ang dami na ng offer sa amin, di ba? Oo, Kay dami. Commander nung nag-vlog siya, nung may mga nag-viral, nagsusulputan talaga yan once na may viral ka. I-check nila yung page mo dyan eh. Oo, kung eligible yung o ano mo. tapos sila mag-offer depende sa mga nagiging views mo. Di ba? So Depende sa sa kanya, views. may nag-offer na marami. Tinanggap mo hindi. Hindi ako tumanggap ng promotion kasi alam kong madami talagang mauuto dyan. Madaming masisirang buhay. Oo nga, kikita kami, di ba? Kasi kung kami lang, hindi namin naisipin yung mga pwedeng masira na buhay. Tatanggapin ko yun. Ay, ang laking pera nun eh. Kahit nung kay Commander nun, may nag-offer sa kanya na may 20,000 20,000 pesos. Pataas yun. Hindi na mapupulot ang 20,000 pesos kung iisipin. Pero, hindi kami nasilaw sa mga ganong bagay. Sabi ko nga kanina, kung tinanggap namin lahat ng offer mula nung nasa Bicol, madami na tayong pundar ngayon lalo. Oo, madami ng Kung punta. ano yung mga nakikita nyo kahit pa paano na ipundar namin, mas marami ngayon kung tinanggap namin mula noon pa. Diba? Kasi yung mga nagpe-personal vlog, kita naman natin na na talagang successful na sila kasi sila ay talagang nag-handle sila ng ganun promotion ng sugal, ng kahit anong basta may kita. Sila, siguro, yun yung mindset nila. Hindi na nila kasi naiisipan yung ibang tao na mauto na sabi ko nga, paano na lang kung halimbawa nakita nila sa akin na sa promotion ko ay nananalo ako, ganto ganyan. Kaso nga lang, paano naman kung mayroong isang tao, 100 pesos na lang pera niya, example, bibili niya ng pagkain ng pamilya niya, napanood niya ako, sinubukan niyang isugal yung 100 piso niya, natalo. Di ba? Wow, naman, wala na makain. Kasi sa sugal ay halos sa 100% siguro 5% lang yung talagang nananalo talaga na, Oo. na hindi nababawian. Meron yung mga matatalino talaga na susugal talaga ng isang beses. Pag nanalo, Hindi na ulit. titigilan na Hindi nila. Kagaya nga nung sabi kong example ko na yung isang tao na nanalo sa sugal ng milyon, binili niya ng bahay, sasakyan, and then natatalo na siya nung huli. Tapos, naisip niya na makakabawi pa siya. Naibenta niya na ulit yung binili niyang bahay, pati yung sasakyan, and then as in, lahat wala na sa kanya natira. Doon yun na-realize na ang sugal ay kaya nga sugal ay, di ba? Nasa words na nga, nasa pangalan na nga sugal. Talagang napakaliit ng chance na manalo ka. Kaya kung ganun, tatanggapin namin tong 1.2 million na ito na offer, pero gagawa kami sa loob ng isang buwan pa naman ang tagal. Hindi ang daming pwedeng sumugal na matatalo. Oo, may pagsapalaran. May pagsapalaran. Kasi maluloko sila eh. Maniniwala sila dun sa gagawin mong promotion kasi ang Siyempre, ginagawa ng company naman na yun, panalo ka ng panalo, hindi ka kasi talo. ikaw yung promoter nila Oo. Kailangan maipakita mo sa bawat laro mo na panalo ka. Ganun po kasi yung ginagawa ng mga ng mga ganyan sa Mga sugal. companies. Lalagyan Company. nila ng malaking pera yung account mo. Ilalaro mo yun, mananalo ka, panalunin ka yun para Tapos siyempre doon ka nagagawa ng video Oo. na ipapakita mo sa promotion mo. Tapos yun, madadama yung ibang mga tao kapag nakita nila yun. Yun yung katotohanan sa sugal, sa online sugal. Kaya wag na kayong magpaloko. Magsubok sa Magpaloko sa ganyang So yun lang, kung kami makasarili lang at wala kaming iniisip na iba, tatanggapin ko talaga tong 1.2 million. Kasi ang laking pera nito. Hindi ito biro, di ba? Kaya kung ako lang, marami nang pwedeng mapaglagyan tong pera na to, pero hindi na lang namin iisipin yun kasi nga yung possible na babalik sa amin baka mas matindi pa, mas malaki mas malaki pa yung pwedeng mawala sa amin Oo. kumpara sa
kinita namin, di ba? So, nakita nyo yan, si like Wamos, lahat yan mga yan, nagkapagpatayo yan ng mga mansyon dahil sa pagpupromote nila ng sugal. Maraming influencer ang talagang milyonaryo na ngayon, bilyonaryo na ngayon dahil sa continuous nila na pagpupromote ng Kasi sugal. ang offer naman sa kanila, hindi na lang siguro yun milyon. Hindi na 1,000 ang usapan sa pagpo-promote nila. Talagang consistent na yan sa milyon kada buwan. So imagine niyo yun, like ano ba, may 2 million. Laki. Ganon din yun, yung isang nagpe-personal vlog na number 1 sa pinaka magandang vlogger na babae sa Pilipinas. Si Janela in Japan. Nagpo-promote din ba siya? Hindi, nag-offer din sa hindi niya kanya. tinanggap? Hindi niya tinanggap. Million din yun. Oo, million din Million yun. din yun. Kasi, oo nga, yun nga, sabi namin, kakapera ka, madami namang mawawala ng pera. Kaya, mas maganda na i-reject na lang yung kesa may mga madamay na Na iba. Oo. So, yun lang guys. So, kaya na-share namin to para alam nyo din na maging aware kayo dun sa mga ganyang sugal. At yung mga influencer na nagpapapromote ng ganito yung ibang companies, hindi naman namin kayo pinapangunahan, pero pag-isipan nyo ng maraming beses kung i-accept nyo ba. Kami, saglit lang, alam naman na namin yung sagot namin dito, di ba? Na hindi talaga. Hindi namin tatanggapin. So yun lang, yun po yung sagot namin. At sabi nga, pasensya na sa companies, salamat sa offer, pero hindi namin tatanggapin talaga. Yan lang. Kung may ibang offer siguro, ba, magpapapromote ng resort, ganyan, then may kontrata. Sige, why not? Restaurant. O kaya mga nagsisimula sa business na gustong magkaroon ng pagkakakilala sila sa social media, sige, itatanggapin namin yan. Pero kapag ganito, kahit maliitan nga lang kahit maliit lang magkano lang yan, basta may tutulong lang din, why not, di ba? Kahit sa gas lang, may panggas namin sa Gada Mission, okay na yun. O tatanggapin namin yung mga ganun. Pero pag sugal, negative talaga kami. Isa lang ang sagot ko dyan, Gada may nagme-message, pasensya na pero negative po. Kung makikita nyo lang yung sa kong cellphone, yung WhatsApp ko doon, at saka yung Viber, punong-puno yun ng mga nag-offer na na companies, mga sugal. May 50,000, 100,000, ganun. Pero isa lang yung sagot ko, pasensya na po, pass po ako dyan. Yun lang talaga. So yun guys, thank you so much sa pagsama sa vlog na to. At ayun, maging aware lang tayo sa mga sugal. Yan lang po. And God bless po sa lahat.